Amen. Maaari ba palampakan natin muli ang Panginoon sa umaga ito? Happy first Sunday and also the first day of the last month of the year. Kaya kamustahin mo yung katabi mo, sabi mo, kamusta ka na kapatid? How are you? Tapikin mo. Ano na po yung na-accomplish natin bago matapos ang taon? Amen. So, mahalaga din na kinakamusta po natin ang ating sarili patungkol sa ating spiritual na pamumuhay. Meron ba tayong naging spiritual accomplishment for this year? Sa umagang ito ay samahan niyo po ako na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Ang ating pong babasahin ay nasa Book of Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8. Again, Jeremiah 17 verse 5 to 8. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws his strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. Verse 7, But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. And also, basahin din po natin sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Amen. Tayo po lahat ay umupo para sa ating panalangin. Dakila naming Diyos, Ikaw po ang magpala ng mga salita, namin pong tutunghayan at pag-aaralan sa umagang ito. Dalangin po namin na ito po ay matanim sa aming mga puso at sa aming isipan, at lahat ng katotohanan na nilalaman ng salita ay aming pong mapagbulay-bulayan at aming pong maisabuhan. Salamat po, Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Nagapahan natin ang Panginoon. Amen. Ang title po nito ay Trust in the Lord. Sabihin niyo ako, Trust in the Lord. Sa Tagalog, magtiwala ka sa Diyos. Napakadali pong sabihin na trust in the Lord. Tama. Pero mahirap i-apply. Lalo na pag nandun ka sa sitwasyon na medyo may kahirapan. Paano tayo dapat magtiwala sa Panginoon? Ano yung mga bagay sa buhay natin na dapat natin ipagkatiwala sa Diyos? Una po, trust in the Lord with all your heart. Sabihin nyo, with all your heart. With all your heart. Sabi doon sa Jeremiah 17 verse 5, This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws his strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Sa Tagalog, sumpain ang tao nagtitiwala sa tao lang. No? Ang naghahanap ng kanyang kalakasan sa laman, no? Sa kalakasan, sa physical. Ang tanong po ay, do you trust in the Lord with all your heart? Pinagkakatiwalaan mo ba ang Diyos ng iyong buong puso? Sabi doon sa Proverbs 3 verse 5, marahil yung iba sa inyo, ito ay memory verse. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kapisado ng karamihan yan. Pero tingnan po natin kung nai-apply ba natin sa buhay natin. Sabi ko nga kanina, napakadali lang sabihin na trust in the Lord. But it is difficult to prove in testing times. Nandiyan na masusubok kung talaga nagtitiwala ka sa Panginoon. Do we really trust in the Lord even in difficult situations? Kasi pagka okay ang lahat, okay yung nagiging buhay mo, na madali pong sabihin na trust in the Lord. Lalo na pagka nagpapayo ka sa kaibigan mo, hindi, magtiwala ka lang sa Panginoon. Diba? Ang dali lang eh. Pag hindi ikaw yung nandun sa ganong sitwasyon. Pero what if ikaw yung nandun sa mahirap na sitwasyon? Kaya mo pa rin kaya sabihin sa sarili mo na trust in the Lord.
with all your heart. Ng buo mong puso. Madalas po, katulad tayo ni Pedro. No? We are usually like Peter who tried to walk on water with Jesus. But when he saw the waves, he was terribly afraid and began to sink. And what did Jesus told him? Sabi ni Jesus kay Peter, "You of little faith, why did you doubt?" Mababasa natin yan sa Matthew 14:29-31. Kung gusto niyo pong basahin. So, ang sabi doon, Peter has faith. Ang sabi ni Jesus, "You of little faith." So, madalas ganun tayo eh. May faith tayo, kaya lang, napakaliit. It was too little at that time and he was afraid to risk his life for his faith in Jesus. So, maraming Christian sa umpisa, no? Paantapang. Sige, pastor, sugod tayo dyan. Sige, pastor, kaya natin yan. Di ba? Pero pag nandun na, dumadanas na ng paghihirap, pastor, ang hirap pala. Di ba? Hindi ko na po kaya. Di ba? Para tayong lumulubog na kagaya ni Pedro. So marahil meron tayong faith, pero hindi siya ganun ka-full. Maaaring kalahati, o ilang percent lang, 10%, 20% lang pala yung faith mo. Diba? Hindi mo buo na ipagkakatiwala ang iyong sarili o ang iyong sitwasyon sa Panginoon. He didn't fully trusted Jesus yet. That is why the book of Proverbs said, "Trust in the Lord with all your heart." Yung buo mong puso. Na tumutukoy sa buhay. No? Pagka sinabing puso, ang tinutukoy po doon yung buong buhay mo. No? Yung mismong buhay mo, kaya mong ipagkatiwala sa Panginoon. You may be trusting God but not in 100%. Kumbaga meron kang reservation. Meron kang kakulangan sa pagtitiwala. Hindi mo kayang ipagkatiwala lahat sa Panginoon. Trusting God with all your heart means you are ready to surrender everything to Jesus. Baga handa kang ipagkatiwala lahat sa Panginoon. Don't look at the waves or the strength of the wind or the current. Just fix your eyes onto Jesus in any situation. Lalo na pagka yung mga sitwasyon po na wala na tayong saklaw, hindi na natin kayang panghawakan. Diba? Yung sarili nating kakayanan, yung sarili nating kalakasan. Sabi nga, kung pera po ang sagot sa lahat ng problema, sana yung mga mayayaman wala ng problema. Sana yung mga mayayaman, hindi na pinoproblema yung sakit. Madalas pa nga yung mayayaman, di ba? May tinatawag na sakit mayaman. Bakit yung mayayaman pag nagkasakit, diba? Ang gastos. Parang pagka sa mahirap dumapo yung sakit na yun, parang hindi kakayanin eh. Diba? Ibig sabihin lang po, ang pera hindi siya solusyon sa lahat ng problema natin. Sino po ang maaari nating gawing sandigan sa mga problema na hindi na natin kaya masolusyonan? Walang iba kundi ang Panginoon. Pero huwag natin siyang gawing last resort. Na kapag yung sitwasyon sobrang hirap, nasa kalang tayo, nakakaalala sa Panginoon. Tama po. Na kapag Lord, hindi ko na kaya, saka mo lang siya tatawagin. Saka ka lang tatawag sa Lord, saka ka lang nakakaalala. Huwag pong ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun, kapatid. Diba? Kapag nahihirapan ka na, saka ka lang magpapatulong. Yan, sabi nga ng Bible, no? Sa Diyos tayo magtingala. Sabi doon, sabi nasa natin, cursed is the one who trusts in man. Sinumpa. Pag sinabing sinumpa, hindi po yun mabuti. No? Nakakapahamak sa isang tao. Okay? So again, Peter has faith but it was too little at that time. Kaya siya lumubog. Trusting God with all your heart means you are ready to surrender everything to Jesus. Huwag natin tignan yung mga alon, no? Yung malakas na hangin na maaaring tumangay sa atin. Ang tignan natin yung Diyos na tumawag sa atin. Amen? So ituon natin yung ating paningin sa Panginoon.
at yung lahat ng bagay na yan ay liliit. Kasi pagka kung saan ka nakafocus, yun po yung lumalaki. Di ba? Kaya nga ang ganda po nung kanta ni Don Moen, yung Be Magnified. Diba? Sabi sa kanta, I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. Bakit lumiit ang Panginoon sa paningin? Ba't lumiliit ang Panginoon sa paningin natin? Kasi doon tayo tumutuon, doon tayo nagpo-focus sa mga problema natin. Pero kung nag-focus ka sa Lord, na siya yung mamamagnify sa buhay mo. Kung siya yung namamagnify, yung ibang bagay, nagiging ano na lang sa'yo, parang mga shadows. No? Nagbe-blurred, lumiliit na lang yan. Kaya mong lagpasan ang anumang unos. Amen? Amen po. So the question is, do you fully trust God in times of trouble? Or do you easily get afraid and doubt the trustworthiness of God? Na pinagdududahan mo na ngayon, yung pangako sa iyo ng Panginoon. At talaga bang mangyayari pa ba yan, Lord? At talaga bang kami ay hindi mo pababayaan? Diba? So nagkakaroon ka na ngayon ng mga doubts, kina-question mo na ngayon yung character ng Diyos na nakilala mo. Talaga bang ikaw ay tumutupad sa iyong pangako? So pansinin po ang naging reaksyon ng mga disipulo nang sila ay makaranas ng matinding unos sa gitna ng karagatan. Habang sa mga oras po na yon, alam natin yung kwento, natutulog ang Panginoon dun sa isang tabi. Di ba? Samantalang sila naman takot na takot, na hindi nila inisip na kasama naman natin ang Panginoon. Na nakita natin, napatunayan natin gumawa ng mga himala. Hindi yun ang nakita nila eh. Hindi yun yung tinignan nila. No? At tinignan nila yung bagyo na bumabayo dun sa kanilang sinasakyang bangka. Amen? Anong sabi sa kanila ng Panginoon? Sa Mark 4:40, He said to His disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Laging bumabagsak doon sa faith. Amen? Yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya po itong takot, yan po ay resulta ng ating kawalan ng pananampalataya. Kapag ikaw ay napupuno ng takot sa iyong puso, yan po ay nagre-reflect kung gaano lang yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kung lubos ka nagtitiwala sa Diyos, kaya mong malabanan yung mga takot, yung mga pag-aalilangan mo sa buhay. Gusto mong malito ang kaaway sa buhay mo? Alam niyo po kung ano ang sikreto? Kapag sinabi ko, hindi na sikreto to. Ang sabi po, kahit may problema ka, magpuri ka sa Panginoon. Diyan nalilito ang kaaway. Kasi kapag okay ang nangyayari sa'yo, madaling magpuri. Di ba? Ang sabi ng kaaway, guluhin ko nga to para hindi na magpuri. Di ba? Pagka ginulo ka ng kaaway, yung iba, ibang Christian, hindi na nagpupuri, hindi na nagpapasalamat. Anong ginagawa? Saan tayo magaling? Sa pagrereklamo. Di ba? Ano ba naman to? Ano ba naman itong buhay na to? Di ba? Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Even sa Panginoon. Minsan nagrereklamo talaga tayo sa Panginoon. Lord, bakit naman ganito? Hinayaan mo mangyari to. No, binigay ko naman lahat sa'yo. Di ba? Ginawa ko naman lahat. Naglingkod ako. Mabait naman ako. Di ba? Pero bakit hinayaan mo mangyari to? Diyan tayo may PhD. Sa pagrereklamo. Pero subukan mo na kahit hindi okay yung nangyayari sa'yo, subukan mo pa rin magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Amen? Kung kanina mayroong cheerful giver, try mo maging cheerful worshiper. Di ba? Hindi ka lang nagkakaloob eh. Nagpapasalamat ka rin sa Panginoon as a sign of your gratitude. Kagaya ni Job. Di ba? Naalala niyo si Job. Nung nangyari na sa kanya na
namatay lahat ng anak niya, ang natira lang sa kanya yung asawa niya, lahat ng kayamanan niya, nawala. Ang sabi sa kanya ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Di ba? Kasama pala sa parusa yun. Kaya itinira yung asawa. Para lalong pasakitan tong si Job, no? No, marahil ganun, di ba? Ano sabi ni Job? Yung lang bang mabuti ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ba yung mga masasama? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumabawi. Purihin ng Diyos na si Yahweh. Kaya doon po, hindi siya nagkasala. Bagamat matindi po yung nangyari sa kanya, nagbalik pa rin siya ng pagpupuri sa Panginoon. Kinilala niya na yung lahat ng bagay na kanyang tinatamasa, maging yung buhay niya ay hindi galing sa kanya. Galing sa Diyos na nagkaloob sa kanya. Kumbaga lahat yun, alam niya sa sarili niya na pinahiram lang ng Diyos. Kahit yung mga anak niya. Nakakalungkot, minsan may nabasa ako sa isang post sa Facebook. Ang sabi po nung isa doon sa nag-comment, kaya siya ay galit sa Diyos kasi namatay yung anak niya. Ang sabi niya, kahit kailan hindi na ako maniniwala sa Diyos na yun. Kasi kung talagang siya ay Diyos na mapagmahal, bakit niya binawi? O bakit niya kinuha yung anak ko? Na dati siyang Christian. Balikan po natin ito. Kung nais mo naman ito ang kaaway sa iyo, sa buhay mo, kahit hindi okay yung nangyayari sa iyo, magpuri ka pa rin. Amen? Dapat ang lumalabas sa bibig natin, yung pagpapasalamat sa Diyos. Hindi po yung mga pagrereklamo. Kasi pagka ikaw ay taong mareklamo, that means hindi ka nagpapasalamat. Amen? Ibig sabihin, hindi mo tinatanaw na pagpapala galing sa Diyos. Yung mga bagay na meron ka. Ang pagpupuri ay tanda ng pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yung madalas na nasasabi mo, sabi yun sa Matthew 12:34, kung gusto niyo pong basahin. Kung ano yung madalas lumalabas sa bibig mo, yung bulalas ng bibig mo, kaya ano ko lang naman yun, kumbaga parang nasabi ko lang, pero hindi ko naman talaga sinasadya yun. No? I don't mean it. Di ba? No? Sinabi lang. Pero hindi po, ang sabi ng Bible, kung ano yung madalas lumalabas sa bibig mo, yun yung laman ng puso mo. Amen? Kaya tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung madalas kong sabihin? Yung bang praise God, hallelujah? O yung, Lord, ano ba naman yan? Lord, ano ba naman to? Bakit ganito? Diba? So, do you want to know what's in the heart? See what's in the Word. Doon mo madaling madidistinguish yung isang tao na may pagtitiwala sa Diyos. Ang lumalabas sa bibig niya ay pasasalamat. Diba? Hindi siya nagre-reklamo. Lord, bakit ganito? Ang liit. Bakit ganito lang yung natanggap ko? Diba? Ang isang taong may tiwala sa Diyos, alam niya na kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa kanya, ay kayang palaguin ng Panginoon. Amen? Kapag ka po tayo ay hindi nagpapasalamat, hindi nagbabalik ng pasalamat sa Panginoon, ang Diyos po ay hindi naluluwalhati. Hindi siya nalulugod sa tao na hindi marunong magpasalamat. Kaya nga hinanap ng Panginoong Yesus, sabi niya, hindi ba't 10 ang pinagaling? Bakit isa lang ang bumalik? Diba? Ibig sabihin ng Panginoon, He is concerned doon sa mga tao na kanyang pinagpala. Pagka hindi ka na bumalik sa Panginoon, ang pagpapala sa iyo, hanggang doon na lang. Di ba? Kasi nag-focus ka na doon sa blessing.
instead dun sa nagbibigay ng blessing. Pero yung taong bumabalik, ang blessing sa kanya, nagpapatuloy. Bakit? Kasi binalikan niya yung source ng blessing. Amen? Halimbawa, ikaw, binless ka ng Lord, binigyan ka ng sasakyan. Tapos nakalimot ka na sa Lord kasi may sasakyan ka na, masaya ka na. Alam mo yung sasakyan na yan? Isang araw mawawala din sa iyan. Bakit? Kasi pinutol mo yung connection mo dun sa nagbigay sa iyo ng blessing. Amen? Kaya nga kawawa yung lalaking mayaman na tumalikod sa Panginoon. Na matapos sabihin ng Lord sa kanya, ibenta mo lahat ng iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Nangyari napakayaman po nitong lalaking ito. Kaya nalungkot siya na tumalikod sa Panginoon sapagkat hindi niya kayang talikuran yung kanyang kayamanan. Kapatid, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Pinagkakatiwala mo ba yung buong mong puso sa Kanya na handa mong talikuran ng anumang kayamanan alang-alang sa Kanya? Pansinin niyo po anong ginawa ni Silas at Pablo nung sila ay makulong. Acts 16:25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Paano nilang nagawang manalangin samantalang sila ay nasa kulungan? Alam niyo, hindi po madaling maging isang prisoner o preso. Napakahirap po. Hindi masaya yung buhay doon. Pero bakit nagawa pa rin nila na magpuri sa Panginoon at sa hating gabi pa? Natahimik ang lahat, kaya sabi doon, and the prisoners heard them. Na marahil yung sa buong kulungan, sa buong piitan, dinig na dinig yung pagpupuri ni Pablo at ni Silas. Kasi hating gabi, nung sila ay nagpuri, umaawit sa Panginoon. Paano po nila nagawa yun? Sapagkat may lubos na tiwala sila sa Diyos. Alam nila na yung sitwasyon nila ay hindi lingid sa kaalaman ng Panginoon. Kaya may kanta po tayo, di ba, na salamat Panginoon. No? Ang lahat ng lihim, di ba, ay hindi lingid sa iyo o sa Panginoon. Hindi nalilingid sa Panginoon. Lahat ng bagay na ating pinagdadaanan, alam ng Diyos yan. At alam nila na yung sitwasyon nila na yon ay alam ng Panginoon. Amen? Hindi yun magagawa ng karaniwang tao na walang lubos ng pagtitiwala sa Diyos. Ang kadalasan na reaksyon natin sa mga hindi magandang pangyayari ay puro paninisi sa Diyos at kawalan ng pagtitiwala. Subalit hindi ganyan ang dapat na maging reaksyon ng isang tao na mayroong pagkilala sa Panginoon. Amen? Doon pa rin babagsak yan. Gaano mo kakilala ang Diyos na iyong sinasampalatayanan? Kung mababaw lang yung pagkakilala mo sa Kanya, hindi ka talaga lubos na makakapagtiwala sa Kanya. Pero kung nakikilala mo siya, alam mo na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayang-kaya mo magtiwala sa Kanya. Kung halimbawa, presidente yung nagsabi sa'yo, nagbigay sa iyo ng pangako, talagang mariin yung kanyang pangako na ikaw, bibigyan kita ng bahay at lupa. Talagang sinabi niya, ganyan. O kaya, ikaw na preso, makakalaya ka. Hindi ka ba magtitiwala doon? Di ba? Kasi sinabi ng isang namumuno, halimbawa ng isang hari. Di ba may kasabihan, ang salita ng hari hindi mababalik. Kung yung tao pwedeng mag-fail, kahit na hari pa yan, gaano pa, no? Gaano pa tayo dapat magtiwala sa Diyos? So, yung mga tao, di ba? Sabi dito, cursed is the one who trusts in man. Pero pag ang nagsabi sa atin ay nasa kapangyarihan,
nagtitiwala tayo. Nangangampanya pa nga lang, tiwalang-tiwala ka na na mangyayari yung mga pinangako niya sa'yo. Kung nagagawa mong magtiwala sa tao, gaano ka pa dapat magtiwala sa Diyos? Amen? Mas dapat natin siyang pagkatiwalaan. Kasi yung tao, pwede tayong i-fail. Di ba? Pwede tayong mabigo sa tao. Pero nagtitiwala pa rin tayo. Pero pag sa Diyos, parang hindi natin kaya magtiwala ng lubos. Dahil ba sa hindi natin siya nakikita? Nasabi ng Panginoon, mapalad kayong mga hindi nakakita. Subalit, nagtiwala o nanampalataya. Mas mapalad po yung mga hindi nakakita, pero nagtiwala sa Panginoon. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari sa ating buhay, kilalanin natin na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Karapat dapat na ating pagkatiwalaan. Pangalawa po, trust in the Lord with your thoughts. Sabi niyo nga, thoughts. Diba? Sa Tagalog, pag-iisip. Proverbs 3:5-6. Sabi natin ulit, yung verse 6 na lang po. Hindi, ito yung verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. How are your thoughts? Kamusta ang iyong mga pag-iisip? Sabi sa Facebook, what's on your mind? What's in your mind? Our spiritual battle begins in our thoughts. Amen? Yung ating pong mga laban spiritual, yan po ay madalas nagsisimula sa isip pa lang. No? Doon ka unang inaatake ng kaaway. Kaya nga si Eva, paano siyang inatake ng kaaway ni Satanas? Di ba, nagbigay siya ng mga questions. Kinwestiyon niya yung mga salita ng Diyos na ibinilin kina Eva at Adan. So doon naglaban sa kanyang isip. Amen? Nagkaroon ngayon siya ng doubt. Kasi yun po yung ipinasok ng kaaway sa kanya na tanong. Di ba? Yun yung ibinigay sa kanya, yung pagdadoubt. Totoo ba na sinabi ng Diyos? Di ba? Minsan ganyan tayo atakihin ng kaaway. Totoo ba? Naligtas ka na? Ayan, di ba? Magkakaroon ka ng mga doubt ngayon sa sarili mo. So, how are your thoughts? Take note of the word, lean not on your own understanding. That means, do not put all your confidence to your own self or intelligence. Huwag kang manangan sa iyong karunungan, sa iyong katalinuhan. Kasi kahit ikaw na yung pinakamatalinong tao sa mundo, hindi ka pa rin papantay sa katalinuhan, karunungan ng Diyos na lumikha sa atin. Always remember that without God, without Jesus, you can do nothing. Do you trust God with your thoughts? What are the things that you think of when you are facing problems? Ano yung mga iniisip mo? Ano pumapasok sa isip mo? So, dyan na nagkakaroon ng labanan. Kaya minsan may kasabihan po tayo, mas nakakapagod pa yung ikaw ay na-stress mentally kaysa physically. Mas nakakapagod yun. Wala ka namang ginawa, pero lupay-pay ka, hapong-hapo ka. Nakaupo ka lang naman dyan maghapon, pero kakaisip mo, parang feeling mo mas pagod ka pa kaysa yung nagtrabaho ka. Di ba? Kasi doon mo na doon ka na nag-entertain ng kung anong thoughts na pumasok sa isip mo. Kaya minsan mas delikado po yung walang ginagawa. Kapag yung tayo ay nandyan lang, parang isip tayo ng isip, di ba? Doon nagkakaroon ng opportunity yung kaaway na tayo ay pasukan ng mga negative thoughts. Unless you are soaking in the Word of God during the time na ikaw ay nagme-meditate. Pero yung pong nakatunganga ka lang,
Wala kang ginagawa. Ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, yung isang tao, pag yan ay inalisan ng demonyo, at yan ay, pagka yan po ay nakita niya na yung tao na kanyang pinag-alisan ay malinis, na swept clean, sabi sa Bible, nagsasama siya ng 7 iba pa na mas malala kaysa sa kanya. Ano yun, di ba? Yun yung mga negative thoughts, negative spirits, or evil spirits. Kaya yung kalagayan ng taong yun, nagiging mas malala pa kaysa dun sa dati niyang kalagayan. Kaya huwag mong hayaan na ikaw, sabi sa Bible, do not give the enemy a foothold or an opportunity. Diba? Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng kaaway. Okay? Mas mahirap po yung laban sa spiritual or sa ating kaisipan kaysa po yung sa physical. Okay? Kaya kailangan din nating bantayan yung ating pag-iisip. Ano ba yung tumatakbo sa isip natin pag meron tayong hinaharap na problema? Many people get depressed because of unhealthy thoughts that fills their mind. Alam natin yan, no? Napakahaba po ng listahan. Pagdating dun sa mga kaso ng depression, lalo na kahit na sa mga bata, di ba, maliliit pa. Alam niya, sobra po yung panlilin lang ng kaaway ngayon sa mga tao. Ano yung ginagamit? Walang iba kundi yung iyong laging hawak. Yung gadgets, yung cellphone. Yan yung unang-unang gateway na ginagamit ng kaaway ngayon para bigyan ka ng mga negative thoughts. Yung mga bata, tinuturuan ngayon ng social media na mga walang kakwenta-kwentang salita. Kaya magugulat kayo yung bata, anong sinasabi nitong pinagsasabi nitong batang to? Di kagaya dati kami na lumaki kami kay Napong Pagong, kay Kumatsing, di ba, Batibot. May natututunan pa pero ngayon, ang tinuturo, mga walang kwentang salita. Skibidi. Di ba, yung mga walang kwenta, mga ganun. Yung bata, salita ng salita, ano sinasabi nito? Yung pala, nakuha doon sa mga pinapanood. Kala mo, yung palabas pambata, mga cartoons. Kaya huwag kayong magugulat pagka yung bata nagsasalita ng ganyan. Tingnan nyo kung anong pinapanood niya. Di ba? Yun lang natandaan ko yung skibidi. Yung iba, hindi ko talaga, kasi uncomprehensible yung words. Yun po yung ini-insert ng kaaway ngayon sa mga bata. And even sa mga matatanda, ay grabe din po yung depression. Ang sabi dito, they think of negative things. According to the World Health Organization, globally, it is estimated that 5% of adults suffer from depression. Baka hindi na lang yan 5% ngayon. And it is now the leading cause of disability. Depression can lead to suicide. Kasi, ba't sinabing disability? Kapag depressed ka, wala ka nang magawa. Hindi ka na makakilos. Di ba? Ganun yung mga taong depressed eh. Gusto na lang nilang magkulong sa kwarto, magmukmuk sa isang tabi. Nandun na lang siya, siya ay disabled. Hindi na makapagtrabaho. Ganyan po nalin lang ng kaaway ang mga tao ngayon. And it can also lead to suicide. The Bible says, Philippians 4:7, ito yung antidote natin dyan. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen? Ang magbabantay po sa atin, yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, na kaya niyang isurpass yung ating pangunawa. Kaya huwag kang manangan sa sarili mong pangunawa. Manangan ka sa salita ng Diyos. At sa kakayahan ng Diyos, natulungan ka sa sitwasyon na yan. Amen? Siya yung magbabantay sa ating mga puso at sa ating mga isip sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. God teaches us the importance of taking care of our mental health
You need the peace that comes from God that surpasses all understanding to guard your heart and your mind in Christ Jesus. That is your best antidote for depression. Ang isa pa pong bagay na pilit isinasalpak sa atin ng kaaway sa mga panahon ngayon ay walang iba kundi yung pagkainggit. Sabihin nyo nga, pagkainggit. Alam nyo ba na yan po yung magnanakaw ng kasiyahan. It is the thief of joy. Pag ikaw ay naiinggit, nakita mo sa social media, yung mga nakikita kong halaga ng house and lot, wala nang 1 million eh. 40 million, 50 million, ganun na eh. Na yun na yung talagang magagandang bahay. Sana magkaroon din ako nitong balang araw. Hindi naman po masamang mangarap. Pero pag yun na lang lagi yung iniisip mo, ay, naiinggit ka na, buti pa sila, may ganito, may ganyan. No, doon nananakaw ng kaaway yung kagalakan mo sa Panginoon. Nawawalan ka ng contentment. Diba? So the Lord Jesus emphasized the importance of our thoughts. To Him, sin begins with your thoughts. Diba? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:28, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart." Wala ka pang ginawa. Nag-isip ka pa lang ng masama laban sa iyong kapwa, nagkasala ka na. At sabi din po sa isang Chinese proverb na si Lao Tzu, "Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become a habit. And watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny." Saan nagsimula? Sa thoughts. Sa pag-iisip. Kung ano yung takbo ng isip mo, yun yung nagiging destination mo. Pag ang isip mo naka-incline lagi sa paggawa ng masama, anong destiny mo? Kapahamakan. Tama po. So honor God with your thoughts. Kahit sa isip pa lang, i-review mo na. Hindi dapat ganito yung iniisip ko. Mali ito. Hindi ako dapat nag-iisip ng masama laban sa kapwa ko. Amen? Do not let yourself be corrupted by what you feed your mind. What do you usually entertain in your mind? That is what you feed it. Sabi ng Net 25, feed your mind. Diba? Kung ano yung madalas mong pinapanood, yun yung pinapakain mo sa iyong isip. Pag lagi mong binabasa yung mga chismis, yung mga latest chismis, no, dun sa kaaway mo, ay talaga ba? Ay, yan ba yung sabi niya? Diba? Ayang ingat po tayo, diba? Yung mga sabi ko sa misis ko, mag-ingat ka sa paglalagay ng notes, yung paggamit ng notes na yan. Di ba sa messenger may nakalagay na notes? Pwedeng gamitin ng kaaway yan. Nag-i-incite yan ng negative thoughts sa iba. Kaya kung gagamitin mo yan, dapat yung sa positive. Pag naglagay ka dyan ng parang meron kang pasaring, may patama ka, mag-iisip ngayon yung kapwa mo. Sino kaya to? Sino ka kaaway ni ma'am? Diba? Sino nga ang kaaway nito? Parang may pinapatamaan to. Diba? Kaya mag-ingat tayo. Maaaring gamitin po ng kaaway yan laban sa atin. And even on your post sa social media. So mas maganda tayo bilang Christian, makita sa atin na tayo po ay salita ng Panginoon, ang laman ng ating puso. At hindi po mga negatibong pag-iisip. Amen? Hindi yung mga patama. Kasi hindi po yan nakakatulong sa body of Christ. Amen? Hindi yan makakatulong sa atin bilang church at bilang Christian. Nakakawasak po yan. Maaari ding makawasak yan ng relationship. Okay? So what's your thoughts? The most middle part of the Bible says a very important message.
to all of us. Psalm 118 verse 8. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. Yan po yung pinakagitnang bahagi ng Bible. But dinivide niya siya into verses. Mas mabuti pa daw na magtiwala ka sa Diyos kaysa magtiwala ka sa tao. Kapag sa tao ka nagtiwala, mabibigo ka. Subalit kapag sa Diyos ka nagtiwala, makakaasa ka. Amen? Parang humina na po. Wala na ata akong kausap. Amen. So again, tuloy natin dun sa verse 6 in Jeremiah chapter 17. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. Bruin mo, nagpaulan na ng pagpapala ang Panginoon, pero sabi dito, yung taong nagtitiwala sa kanyang sarili, hindi mo yun makikita. They will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where no one lives. Natural salt pans or salt flats are flat expanses of ground covered with salt and other minerals. Kaya alam niyo po yung Dead Sea. Na bakit siya tinawag na Dead Sea? Kasi walang nabubuhay doon na living organism. Kasi so meron siya mga minerals, no? Mataas yung salt content. At meron din po mga lupain na nababalot ng asin. Galing sa mga minerals. Usually, yun po ay wala kang makikitang nabubuhay. Yun tinatawag na parched land or salt land. Yung walang living organism. Pag walang living organism, wala kang mapapala. Hindi mo siya pwedeng taniman. No? Patay yung lupa. Ang sabi ng salita ng Panginoon, if you don't put your trust in Him, and you put your trust in your own self, you will be like someone who lives in wastelands. You will not see prosperity. You will be like one living in a desert or in a salt land where nothing lives. You will be the loneliest person in the world if you put your trust in man and not in God. Di ba yan yung pinopromote ngayon ng mundo? Trust in yourself. Kung titingnan mo, papakinggan mo, parang ang ganda, di ba? Magtiwala ka lang sa sarili mo. Hindi naman din po yun masama. Pero kung sa sarili mo lang ikaw nagtitiwala, doon po yun nagiging masama. Amen? Kasi yung katawan mo, balang araw, hihina yan. Ang memorya mo balang araw, mawawala yan. Mawawala ka na sa petsa. Di ba? Minsan nga, di ba, nakakalimot na tayo, ano na bang petsa ngayon? Di ba? Yan ba yung pagkakatiwalaan mo? Ang dapat mong pagkatiwalaan ang Diyos na walang kupas ang kalakasan. Hindi kumukupas ang kanyang memorya. Alam niya ang pangalan ng bawat bituin. Bilang niya ang bawat buhok, bawat hibla ng buhok sa iyong katawan. Ikaw kaya mong bilangin? Kung hindi, sa Diyos ka magtiwala. Huwag sa iyong sarili. Amen? Panghuli po, trust in the Lord with your actions and decisions. Sabi niyo, actions and decisions. Ito na po yung verse 6. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Ano bang meaning ng in all your ways? Sa lahat ng iyong dinadaanan, lahat ng iyong nilalakaran, magpasakop ka sa Panginoon at itutuwid niya ang iyong dadaanan. So what does that mean? That means in all your decisions and your plans in your life, always submit to God's will that He will direct you in the right path. Amen? Paano yun, Pastor? Bago ka magdesisyon, yung mga planuhin mo, siguraduhin mo na kasama mo ang Panginoon. Hindi yung puro ikaw lang. Tama? Mahirap yung nagdidesisyon tayo, nagpaplano tayo, na hindi tayo nagsasangguni sa Panginoon.
Lord, ito po yung mga plano ko. Tama po ba ito? Di ba? Naipagpe-pray mo ba yung mga plano mo na yan sa buhay mo? O baka ikaw lang yan? Because our ways are not God's ways. We often think that we know what's good for us, but God knows the best. Proverbs 14:12. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Minsan kala natin nakakabuti para sa atin. Pero yun pala, nakakasama para sa atin. The keyword here is submission. Sabihin nyo submission. Do you fully submit yourself to the will of God? Even the Lord Jesus, take note, kahit ang Panginoong Jesus mismo, ano yung prayer niya dun sa Garden of Gethsemane bago siya ipinako sa krus? Bago siya pinarusahan. Ang sabi niya, sa Luke 22:43, Father, if you are willing, take this cup from me. Kasi alam niyo yung hirap na kanyang dadanasin. Alam niya na siya ay papatayin, pahihirapan, bubugbugin. Kaya sabi niya, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Diba, kalakip din yan dun sa the Lord's Prayer. Hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi yung kagustuhan natin yung mangyari, kundi yung kagustuhan ng Diyos ang mangyari sa buhay natin. So are you submitting your decisions and your plans to the Lord? And even your actions. Do you trust in the Lord with your actions? Yung mga ginagawa mo, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Yung mga ginagawa mo ba sa buhay mo ngayon, yung ba'y nagpapakita ng iyong pagtitiwala sa Diyos? Kapag ka po yung mga rebelde ay sumusuko sa gobyerno, they submit themselves to the authority of the government and they live their former life as a rebel. Hindi pwede yung nag-surrender na sila pero rebelde pa rin sila. Hindi po pwede yun. Kailangan talikuran na nila yung kanilang pagiging rebelde. If you want to surrender yourself to God, you need to leave your former way of living in sin and submit to God's authority in your life. And what is God's promise? Yung government may promise dun sa mga rebelde. Ibigyan kayo ng livelihood, di ba? Magiging ayusin yung buhay nyo, poprotektahan kayo. Ang Diyos meron ding pangako. Sabi doon, He will make your paths straight. Magiging tuwid ang iyong landasin, hindi nang liko-liko. Kung saan ka napupunta. Di ba? Kung kani-kanino ka napupunta ng mga maling impluensya sa buhay mo. Di ba? Kasi yung mga ginagawa mo, hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kung dati liko-liko ang daanan mo, ngayon itutuwid na yan ng Panginoon. Kung dati hindi mo alam kung saan ka pupunta, ngayon magkakaroon ka ng direksyon. Ang pinakamahalagang direksyon na kailangan mong malaman ay yung direksyon papunta sa kaligtasan. Amen? Tayo ba ay tumatahak patungo sa daan ng kaligtasan? Patungo sa Panginoon. Maraming tao nagtatanong, saan ba yung daan papunta sa langit? Sabi ng iba, umanib ka lang dito, sumampalataya ka rito, maliligtas ka, mamuhay ka ng mabuti, maging mabait ka, sundin mo ito, kumpletuhin mo ito, magsimba ka ng 9 na beses, simbang gabi, diba? Pagpapalain ka ni Lord. So marami pong kaparaanan ng tao, pero sabi nga kanina, hindi yun yung daan patungo sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Ito po ay nangangahulugan lamang na tanging sa Panginoong Hesukristo lamang po tayo maaaring manangan pagdating sa ating kaligtasan. Hindi ito
ninais ng tao. Hindi po ito nagmumula sa tao, kundi nagmumula sa Panginoon. He is the author and perfecter. Pero siya po ang finisher of our faith. Amen? Kaya sa Kanya po tayo magtiwala, maging sa ating kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na ito. Nawa kami ay tulungan mo na magtiwala sa iyong lubusan, ang buo naming puso, buo naming pag-iisip, at ang buo naming kakayahan, Panginoon. Maging yung aming mga planuin sa buhay ay pagkatiwala po namin sa iyo. At Ama, Panginoon, nagtitiwala kami na Ikaw ay mayroong mabuting layunin sa buhay po namin. Alam namin na mahari kaming magtiwala sa iyo sapagkat Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alisin mo sa amin yung mga pagdududa na iniligay sa amin ng kaaway. Mga pag-aalinlangan sa iyong salita. Tulungan mo kami na mapanghawakan ang iyong mga pangako na nakalakip sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, at sa iyo po kami lubos na nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, at po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.